Ito yung hindi maganda yung ugali niya. Yung attitude niya, hindi align sa core values mo. So for example, core values mo, dapat masayahin kayo. Hindi siya masayahin, manitin ang ulo niya. Dapat mapagpasensya, wala siyang pasensya. So X na, wrong person. Okay? And worse, wrong person na siya, nasa wrong position pa siya. Okay, so G-Leavers, pag-usapan natin ngayon, how to solve your business biggest problem. Let's go. Let's go. Okay, alam niyo itong mga nakaraang araw, marami nagpapaquote sa akin. So, may mga hinahing, may mga problema ang hindi ma-solve. So, for example, bakit hindi tumataas ang conversion rate? So, bakit may kaguluhan sa office? Paulit-ulit ang procedure. And third, bakit hindi na maintain mga clients? And fourth, bakit hindi nakaka-attract ang kanilang social media platforms? So, sabi ko, tingnan natin. Alamin natin ang pinagmumulan ng problema. So, bago tayo mag-solve ng mga maliliit na problema na yan, dapat alamin mo saan ba nanggagaling yan. And that's your biggest problem. Okay? So, nakikita ko merong tatlong possible na biggest problem sa negosyo mo na nagbubunga ng mga maliliit na problema. Kaya hindi yung maliliit na problema na yan ang isosolve mo. Yung pinanggagalingan ng problema. Okay? First, tingnan natin you have to be honest. Baka meron kang empleyado na under this category. Doc, ano yung category? Ito yung wrong person in the wrong seat. Okay? So, Doc, ano ba yung wrong person in the wrong seat? Yung wrong person, ito yung hindi maganda yung ugali niya. Yung attitude niya, hindi align sa core values mo. So, for example, core values mo, dapat masayahin kayo. Hindi siya masayahin, manitin ang ulo niya. Dapat mapagpasensya, wala siyang pasensya. So, X na, wrong person. Okay? And worse, wrong person na siya, nasa wrong position pa siya. Inilagay mo pa siya sa management, sa seat na yan, sa department, as unit head or department head, na hindi align sa skill niya. So you have the wrong person in the wrong seat. So kaya lagi may problema. Okay? So alamin natin, baka meron kang wrong person in the wrong seat. Okay? Pag ganyan, alisin. Yan ang verdict ni Rockstar. Doc, mahirap magpaalis na tao. Mahirap po talaga. Na-experience ko rin yan. Pero ang lagi mong isipin, yung kapakanan ng negosyo mo. Okay? So, hindi friendship ang business. Hindi rin yan kamag-anak corporation. Alright? So, lahat ng desisyon natin, isinasaalang-alang natin ang kapakanan ng ating negosyo. Alright? So, second, possible na biggest problem na pinagmumulan ng mga maliliit na problema, baka wala kang malinaw na guidelines sa iyong operations. Kaya namamali mga empleyado mo. Kaya hindi alam paano yung gagawin. Kasi walang steps 1 to 10 dito sa department na to. Halimbawa, sa marketing, wala namang guidelines for your promotional materials. Kaya gumagamit ang tao mo ng iba-ibang kulay ng gusto niya kasi wala kang prescribed color. Yung brand mo, o ng company mo, ng product mo, hindi malinaw. So, wala tayong guidelines. Kaya, yung paggawa, yung operations ng business mo, nakadepende sa empleyado mo, which is wrong. So, ang dapat gawin natin, dapat meron tayong standard procedures. Okay? Sa my startup, yan ang inuupuan ng isang negosyante. Alright? Third, baka ang problema natin ay ikaw mismo as a business owner. So, Doc, paano ako naging problema? Ako nga may-ari ng negosyo. Yes, tingnan natin. Baka kasi sobrang nakakalat din ang iyong atensyon. Nakakalat ang iyong focus. Wala ka sa panahong kailangan may desisyonan. Wala ka sa opisina mo. Nandun ka sa ibang nilaunch mo na isang bagay. Meron kang 2 negosyo, 3 negosyo. So, marami kang masyadong ganap. Di ba? Nalilimutan mo may negosyo ka. So, wala ka sa panahong kailangan ka ng negosyo mo. Okay? Or hindi mo priority yung negosyo mo. Okay? So sa atin po lahat, as a business owner, kailangan nakafocus lang tayo dyan muna sa negosyo mo. Okay? So, to top it off sa lahat ng mga negosyante, sa pagsosolve ng mga maliliit na problema, alamin ano ang pinagmumulan ng problema sa negosyo mo. Yun ang biggest problem and ayun ang dapat mong isolve. Let's go. Let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal live ko po.